Sila yung aming Baby Francine! Yes, baby! Hi mga kalab! Ako po pala si Ulysses, ang bayit kakiat pero dili iga. Ako dis Francis, ang gwapo pero di uso. And we are the Family Love Team. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. So yan, welcome home, welcome back. May pamangkin, Kin Ilis. Oh my God, parang nagmukha tayong yaya dito, be. Sobrang puti ni Kin Ilis, purya buyag. So, andito siya mga kalab dahil galing sila sa Davao. So, may nilakad kasi yung kanyang mother doon sa Manila. So, 1 week sila dito. So, dito muna sila sa amin. At dito din po si Yunilin mga kalab may ginagawa. For today's video ay ipapagawa na po natin yung ating pader. Yes, lalagyan na po natin ng skin coat mga kalab. Like ganito, diba? Ito, diba? Madaming nag-request sa inyo na kailangan nalagyan ng skin coat dahil para mas gumanda. Meron din nagsasabi na pintura na lang dire-diretso. So, yung na-recommend po sa amin ng aming kapitbahay, dahil ang magtatrabaho dito mga kalab ay yung kapitbahay namin, mas mabuti daw na lagyan muna siya ng skim coat para hindi siya pa ulit-ulit na pintura para mas matibay siya. Kasi diba, yung sa semento kasi lagyan siya ng skim coat tapos pipinturaan siya. So, hindi na siya lalabas yung talagang talaga mga kalab pintura niya para kapag isang ganun mo lang ng pintura is talagang mapipinturaan na siya mo siya ng mas maayos. At medyo hindi mo siya mapapalitan ng mas mabilis dahil talagang kapag nilagyan daw ng skin coat ay matagal daw siyang mawala mga kalab at talagang mas titibay talaga daw ang pintura kaysa sa inyong relasyon. Sa ngayong vlog na ito ay panoorin niyo po. Ngayon ay ito po ang pangyayari sa ngayon. Po yung ating paglagay po ng skin coat dito sa ating pader ay gagawin din po ang ating kuryente, yung wiring dito sa ating bahay mga kalab. Kasi diba dito sa ating kitchen ay hindi pa siya nalagyan ng ilaw. So yan muna yung ilalagay natin sa ngayon. At sa labas may isang ilaw na hindi po siya nalagyan. So lalagyan pa natin siya para mas liliwanag ang ating bahay. So syempre ang gagawa mamaya mga kalab ay si Kuya Joseph pa din. Pero ang ipapatrabaho niya mga kalab ay yung kanyang mga body-body na si Kyle at si
si Loyloy. Makikita nyo po sila mamaya mga kalab na talagang sila talaga yung gagawa po sa ating kuryente mga kalab. Kasi si Kuya Joseph kasi ay busy kasi siya. Si Kyle at si Loyloy po ay mga classmate po yan ni Francis nung siya po ay elementary po dito sa Dahican, Magallanes, Agusan del Norte. Ayan. So makikita nyo po sila mamaya mga kalab. Kaya sa video na ito, panoorin nyo po kung paano po tapusin ang paglagay po ng skim coat dito sa ating pader. So ngayon po ay maglalagay po tayo ng ilaw sa ating backyard. So syempre talagang lalagyan siya kasi sa bandang dito mga kalab wala kasing ilaw. Diba? At syempre para din naman makita natin yung ating anik-anik. Syempre pina-under natin yung CCTV natin mga kalab. Ayan po yung CCTV natin. So okay naman kahit yung ilaw dito kasi meron naman yung night version kibali. Pero mas maganda talaga kapag may ilaw talaga yung sa likod ng bahay yung mga kalab. Sa buong bahay. At nilagay namin na ano mga kalab ay pin light. So kaya po siya pin light kasi nalagay po kami ng alcoba po sa itaas po ng aming bubong mga kalabs. Hindi pa talaga siya natapos. Talagang hinay-hinay lang. Okay, smoothing nga maganda rin aron. Tumang po dali para. So ayan mga kalab, na ilagay na natin yung ilaw na temporary lang yan po sa likuran sa ating bahay kasi madami po ditong mga alaga nila oh. Yan, may pato sila at kami walang pato pero kailangan talaga para hindi baka may mga tao na dumadaan dito. At dito mga kalab sa bandang may babuyan namin talaga mga kalab, linagyan namin ng outlet mga kalab para mabulagyan din natin ng ilaw ng maayos yung ating mga alagang baboy no. Kalab ay lalagyan po ng switch po yung ating lalagyan po ng aircon kahit wala pang aircon mga kalab kasi parang nagdadalawang isip kami na maglagay ng aircon kasi diba ang laki-laki po ng kuryente talaga. At syempre ngayon mga kalab ay dito sila sa aming kwarto. Ayan ilalagay natin yung ating breaker mga kalab. So yan po ay nagsisilbi para syempre on and off po, the up and down. So yan po yung binili namin kasi yan po yung recommend po ni Kuya Joseph na kahit anumang aberya ng kuryente ay mag-automatic siya na mag-off. Yes, yan po. So ngayon mga kalab ay andito po si Mama Inday at si Papa Buboy. So titingnan natin yung kanilang reaction kung ano ang makikita nila mga kalab, no? Ay mga kalab, bakit ako ng itlog sa kanila? Kasi wala silang ulam. So, titingnan natin yung reaction nila Mama Inday kung ano ba. Ha? Amen! Labi na magpintagan. Say hi! Labi na magpintagan. Wow! Wow! So nice! Good morning sa inyo. Good morning po mga kalab. So ayan, andito naman tayo sa ating bagong episode ng ating bahay serye na paulit-ulit na talaga ang hirap talagang tapusin dahil wala sa budget. Pero for today's video mga kalab ay samahan nyo naman po kaming gumawa ng aming bahay serye. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang natapos po nila dahil ngayon po ay tatapusin na naman po ang paggawa po ng pag-skin coat dito sa aming pader. So, ayan. Come on, let's go. Ayan, so ito na po yung natapos nila mga kalab. Color white siya. Diba? Skin coat pa lang yan, hindi pa yan napinturaan. Actually, yung ipipintura namin dito is color white. Yes, color white yung sa amin kasi yun yung gusto ko. Pero meron naman tayong iba't ibang mga kulay. Pero may mga kalab ay kailangan muna nating iligpit yung mga nakakalat dyan kasi dahil tapos na dito sa bandang harap sa gilid at dito I'm sure dyan naman po. So yung gagawin natin ay ipapa-ano natin yung mga ito mga kalab para hindi na hassle mga kalab kapag nilagyan po siya ng skin coat, no? So, ayan na po yung magtatrabaho sa ating bahay. Yan na sila.
So, ang gagawin po ngayon mga kalab ay ipagpapatuloy po ang paglagay po ng skim coat dito. At syempre, ito po dahil medyo natuyo na siya. So, ang gagawin po ay igaganon po siya ng sanding paper mga kalab. Ito po mga kalab, igaganon po siya. Kung pwede lang talagang lihain yung mukha ko para mawala yung bigas sa mukha. Ayan, so igaganon po siya mga kalab para mas pumantay po siya. O, ganon. Para mawala po yung mga may anik-anik dyan, para mas kuminis siya. So, si EG po ang magliliha sa aming pader. So, andito na naman po yung nagawa sa ating kuryente. Magandang umaga. Kakadating lang nila mga kalab at ipagpapatuloy po yung hindi po nila na mga kalab. Ayun po yung hindi makalago. Ayan. Parang sa ngayon lang din nila tatapusin pero sa bandang dyan lang mga kalab. Pero yung sa may gitna ay next na po yan, ilalagay natin yan dahil syempre
hindi tayo nakabili mga kalab. So yung uunahin muna ay yung sa gilid-gilid po ng ating dito sa mga pin light. So ngayon mga kalab ay tapos na pong nailagay po yung ating mga pin light. Ayan po. Ayan. At naglagay na lang po ng wire mga kalab para siguro sa next if maglalagay tayo ng ilaw dyan sa gitna kasi hindi pa kasi kami nakabili. So nilagyan na lang po mga kalab. At syempre meron na din pong ilaw dito mga kalab. Tignan nyo po. Oh, di ba? Meron ng ilaw sa kusina mga kalab. So lahat po ng ating bahay mga kalab sa Kesame ay meron na po siyang mga ilaw. Sa gitna na talaga yung kulang, kaya medyo pag-isip-isipan muna natin yan. At i-comment below kung ano yung mga pwedeng ilagay dyan sa itaas. I-comment dyan mga kalab. Hingi kami ng opinion sa inyo. Ngayon mga kalab ay dahil lunch na po mga kalab. So syempre, nagluluto kami dito ng nukos, diba? Para ipapakain po sa mga nagtatrabaho. Yan po, nukos mga kalab. Oh, yan. Nukos para sa ating mga trabahante. Hindi ko kami maglakaw na. Bibli ko. Kaya mga katalab, may buntag. ngayon ay alas 4 na po ng hapon. So, maya-maya ay titigil na po sila dahil alas 4 na bumakalab. So, talagang sa bandang dyan lang mga kalab ay kailangan lang tapusin. Dito mga kalab, medyo sa bandang dito mga kalab, kumikinis na talaga siya. Ang kinis niya na talaga mga kalab. Oh. Ang kinis niya na talaga. Tapos dito din, yan, sobrang kinis na din, no? Ang kinis na kininisan. Tignan niyo po yung mga kalab. Para po siyang mga pulbo. Unti-unti na po nating nakikita yung ating bahay na talagang bahay na talaga siya mga kalab, no? Even though na merong mga problema sa bahay natin, finifix po nila para mas maging bongga po yung ating bahay mga kalab.
Ayun po. So, dito din sa may ref. Yan. So, dito dahil lalagyan na po siya ng skim coat mga kalab. So, bukas na po siya aanuhin po ng liha mga kalab. Kasi hindi kasi pwedeng ililiha mo pa siya ngayon. Para medyo basa pa siya. So, bukas na lang para syempre talagang hindi siya masayang yung pag-ano ng liha mga kalab. No? Syempre yung sa ating pag-skin coat dito. Kalab, siguro bukas mga kalab, doon, hanggang doon na siya mga kalab. Sobrang bilis ng kilos mga kalab. Grabe, nakakamangha. So yan mga kalab, tapos na po silang magtrabaho at umuwi na po sila. At syempre, hindi po nalagay ang aming door-to-door. Ayan, so ganito lang siya mga kalab. Ayan, nakalimutan nilang ilagay yung aming door-to-door mga kalab, no? Kaya tatawagan namin si Mama Indre kasi kapitbahay lang niya man. So, papabalik natin sila na kailangan nilang ibalik itong ating door-to-door. Yan, andito na sila. Nalimtan. Tawag ko nito, Jing. Tawag nito. Nakalimut, doon pa daw. So, ayun mga kalab, sa paglagay po ng skim coat dito, medyo talagang nag-struggle talaga ang life namin dito dahil meron na kaming mga gamit sa bahay. Pero okay lang yan. Kaya ang rason lang din naman, kaya bumili kami ng mga gamit. Kasi di ba alam nyo naman, yung mga bilihin natin dito ay mas tumataas siya. Ngayon na nagsitaasa na, talagang bumibili talaga kami ng mga gamit. At syempre, di naman kami nagsisisi na kaya nag-skim coat dito tapos palipat ng gamit, palipat ng gamit. Although na talagang mahirap siya. So, mahirap lang yan sa mga taong tamad talaga, di ba? Kasi hindi ka makakaramdam ng tamad kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, di ba? Kaya sa amin, kahit na mahirap sa tingin ng iba, okay na okay lang. Kasi di ba, parang nagustuhan lang din naman para mas maging struggle at maging napaka-challenging yung buhay. Kaya yun, okay lang, palipat-lipat ng mga gamit. So, ngayon mga kalab ay siguro lilipat natin tong ating table doon sa my kitchen dahil bukas ay skim coat na naman lalagyan na naman po siya ng sanding paper mga kalab para hindi siya mas maging umano yung alikabok mga kalab, no? So, nilagay ko po siya sa kitchen namin para mas okay din mga kalab na ilagay siya dito. Kaso nga lang, medyo konti lang yung space niya pagdating dito. Talagang medyo okay din naman siya. I-comment nyo nga kung pwede din ba dito. Tapos ito na po yung nangyari dito. Ganito ka luwag mga kalab. Yung space. Yan. I-comment yung mga kalab kung okay din ba sa inyo yung ideya ko na dito ako maglalagay ng sofa. Ayan, dyan po mga kalab. At dito sa bandang dito mga kalab ay dito ko ilalagay yung flat screen namin mga kalab, yung TV namin na ilalagay. Para syempre mas bongga siya mga kalab kapag may space. At sa bandang dito kasi sa kitchen kasi namin, alam nyo, hindi kami masyadong naghuhugas ng plato dito sa my kitchen namin. Kasi diba nakasanayan namin na nanghuhugas kami sa labas ng bahay, tapos yung nakayupo talaga, tapos ilalagay lang sa planggana. So, okay lang ba kung sa inyo na dito na lang yung dining table? Ayan, comment below kasi parang feeling ko makapang medyo nagustuhan ko talaga na dito, dyan ilalagay yung flat screen para medyo may mailagay pa tayo mga anik-anik. At syempre, yung aming dito mga kalab ref ay dito muna sa ngayon mga kalab. Hindi muna namin siya ipapausog doon dahil syempre, lilihain pa kasi siya tapos yung mga alikabok. Ayan. Yun po mga kalab. I-comment nyo mga kalab kung ano ang maganda, kung maganda ba yung ideya ko. Para syempre kapag dito kami nakaupo, syempre yung TV doon is malayo sa amin, di ba? Kasi medyo malaki kasi yung TV natin for today's video. I-comment yung mga kalab, pero kung hindi naman, okay lang. Mas i-comment nyo lang, okay lang ba kung dito na lang yung mga dining table, tapos dito yung sofa namin, dito. At dito namin ilalagay yung flat screen. So, i-comment nyo dyan mga kalab. Dito po yung kapatid ko na si Yunilin at si Kin. Say hi!
At ito din pa si Francis. So, busy po siya sa kanyang manok. Yes, sobrang busy ko talaga sa mga alaga ko makalab sa yung mga first time na mga manok ko at siyempre yung mga biik namin na inalagaan kasi napaka-askal nila makalab. Yung ginagamit ko naman sa mga alaga kong manok makalab, bakit gumamit ko yung mga alaga kong manok? Ay, ang ginagamit ko ay Panamok Sporty makalab. Para iwasan magkasakit yung mga alaga nyo ay Panamok Sporty po yung gagamitan nyo makalab. Marami pa doon na mga gagamitin yung mga vitamins. So, yun po mga kalab, ang buhay namin dito sa province. Di ba? Watkin! Yes, she's so beautiful. So, sila po ay magstay po sila dito ng parang 1 week po. So, sila po ay, ano po mga kalab, uuwi din sila soon. At na-miss ko po yung pamangkin ko. Di ba, Kin? At meron po siyang Facebook page. Please follow her Facebook page, Kin Kiamco. Hello mga kalab, meron pong FB page, Yunilin Espanyol po. Road to 10k followers na po ako, i-follow nyo po ako. Sana po i-support nyo po ako dahil ako po yung background music nila sa Pahiyum at sa Love Lang. Baka nakakalimutan yung mga kalab. Ako yung Sample para malaman nila kung ikaw talaga yon. Nailadasad ka, dodong, pait ang pangitabuan, ikapila na pa na, dodong, undangin na itawan na iyo saya nga imong gugma, ay kabalakan ako. Ayan, follow nyo na po ako sa page. Love lang din, love lang. Kahit ano pa kanilang sasabihin, pag-ibig sa'yo, di ko to ililihim. Pagkat mahal kita, kahit na sino pang umarang sa ating dalawa, ikaw pa rin. Walang sino mang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Minsan ay ganyan, Si Francis. dapat ay love lang. Yes, yun po mga kalab, grabe, uy. So, sa mga nagsasabi po na sino daw po ba yung background music, so yung kapatid ko lang naman mga kalab, hindi na siya nakakanta. At syempre, sa anniversary din namin, meron kasi kaming bagong kanta. So, syempre mga kalab, nakagawa na po kami ng kanta namin sa anniversary. So, kaso nga lang, hindi si Yunilin ang kumanta. Iba po yung kumanta, lalaki po, kaya abangan nyo po. Ang nataon diha, dudong